Hello po. Isang pinagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. To God be the glory po ulit. Sana po marinig nyo kung malinaw na malinaw. Bali, part 18 na po ito, part 18. WWTH, what is written truly happened. Isang magandang pagkakataon po ulit para sa ating lahat, guys. Thank you so much po sa inyong lahat, sa mga makakakita po ulit at makakapag-try magtapos ng bagong season ko na to. Part 18 na po ulit, inuulit ko guys, 18. Nandiyan na po yung 1 to 17. Sana po kung bago lang po kayo na nakakakita ng content ko sinasama ko po kayo sa pagninilay ko, sa patuloy-tuloy ko pong pag-aalay sa ating Panginoon ng maliliit na dagdag booster sa pananalig natin sa Kanya at sa Kanyang bigatin san. Ito po kasi yung naisip kong paraan, guys, para maipakita ko sa ating Panginoon na kahit mahirap minsan ng takbo ng buhay ng isang tao, sinisika pa rin niya na maipakita niya sa kinikilala ng Diyos ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang faith. Kasi minsan, guys, tayo parang hindi talaga natin pwedeng i-deny na the more tayong lumalapit sa Diyos, the more niyang ipapadama sa atin na magtiis ka, maghintay ka. Kasi meron akong mas magandang plano. Pasensya na kayo, guys, sa boses ko. Para lang po kasing habang ginagawa ko tong content ko, parang ang lungkot-lungkot po ng pakiramdam ko. Alam ko po lahat tayo mayroong mga hinihingi sa ating mapagmahal at mapagkalingang Diyos. Alam niya kung ano yung mga hibik natin. Alam niya yung mga dinadanas ng bawat isa sa atin. Kung yung iba po sa atin may mga karamdamang malubha. Kung yung iba patuloy na sa kanyang pagsisikap kapos at kapos pa rin siya. Sana guys, lahat tayo hindi susuko. Lahat tayo papakita natin sa ating Panginoon na matibay pa rin tayong magtitiwala sa Kanya. Matibay pa rin tayong kakapit sa mga motivation niya. Papakita natin sa Kanya na dun talaga tayo sa linya papunta sa Kanya. Hindi natin bibitawan yung faith natin. Kasi panghawakan natin, guys, yung mga pangako niya. Yung mas maganda niyang plano sa lahat ng magtatagumpay hanggang dulo. Kasi buhay ka man o patay, kapag pinakita talaga natin sa ating Panginoon na sa talagang pipiliin natin, yung kahit hirap na tayo sa sitwasyon ng buhay natin, magpapakabuti pa rin tayo, magtitimpi pa rin tayo, tatawa pa rin tayo sa gitna ng struggle ng bawat isa sa atin. Kasi kahit naman anong yaman mo, kahit naman anong talino mo, kahit anong ganda mo, kahit anong gwapo mo, mahirap ka man, mayaman ka man, tagumpay ka man, loser ka man, kahit isa walang makakatakas na
makakaranas siya ng stress makakaranas siya ng pagsubok. Nasa sa atin na lang po yun guys kung paano natin lalabanan, paano natin i-cope ang bawat sitwasyon ng bawat isa sa atin. Basta ako guys, sabot ng makakaya ko, hanggat pinapahiram pa po ako ng ating Panginoon, ng malinaw na pag-iisip, ng lakas, ng kalusugan. Kasi sabi nga nila, kahit anong sarap ng kinakain mo, kung wala ka namang appetite, hindi ka rin magiging masaya hindi ka rin magiging malusog Sabi nga po nung isang napanood ko na content creator, ang buhay ay ngayon. Ang nakaraan ay nakaraan na, tapos na yun. Ang future wala pa. Dapat lagi nating sinisavor kung ano yung pangkasalukuyan. Pilitin pa rin nating i-enjoy kung anong kinakain natin. Huwag tayong magmadali. Sikapin nating huwag mag-complain. Sikapin nating mag-thank you pa rin ang mag-thank you. Kahit nasasaktan na tayo, kahit pakiramdam natin naaabuso tayo, naagrabyado tayo, nadidihado tayo sa mga karapatan natin. Pilitin pa rin nating mabuhay sa kung ano ang pangkasalukuyan. Ibigay natin lahat ng supplications natin sa ating Panginoon. Tapos ibigay din natin sa Kanyang tiwala natin na mayroong Diyos na nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Kasi sabi nga ng Panginoon, hindi siya namimilit. Binigay na niya sa tao ang kaliwat kanan. Nasa sa atin na lang yun guys, kung paano natin ipapakita sa Panginoon ang faith natin. Sabi nga, do not argue to our Creator. Show your faith. Kasi lahat po ng mga naunang propeta, lahat po ng mga pinili ng ating Panginoon, dumanas din po ng lungkot, ng sakit, ng persecution, dumanas ng mga matitinding halos hindi na rin nila kayang tindigan kung anong kinalalagyan nila. Pero sa bandang dulo guys, panalo sila. Kasi kasama sila ng ating Creator sa pag-i-enjoy sa paparating na future, sa mga pangakong hindi po pwedeng hindi tuparin ng ating Panginoon. Thank you guys sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa mga ganito kong content na humigit kumulang po pagpasok po ng April. Hindi ko matandaan kung anong date guys, basta ang tanda ko April. 3 years ko na pong ginagamit at pinagpapatuloy ang paggawa ko ng ganitong maliliit na motivation na hinango ko din po sa mga napapanood kong kahit papano may mga facts and evidence po na galing talaga sa salita, sa banal na love letter ng ating Creator. So, dyan po sa sinundan nito sinabi ko po na medyo i-relate ko yung maiksing kwento ni Queen Jezebel. Kasi sabi po dito sa bagong dokumentaryong sinusubaybayan ko, parang metaphor lang daw po yung Jezebel, parang katalang. Pero nandyan po yan sa love letter ng ating Creator. Napakarami pong lesson ng naging pagre-reyna ni Queen Jezebel sa Old Testament. So, paiksihin ko lang po to guys, konting recap lang po to. Kasi hindi ko po to masyadong naulit dyan sa mga naunang season itong WWTH ko. So, bear with me po guys, i-relate ko po sa inyo itong maiksing kwento ni Queen Jezebel na kapupulutan din po natin ng malaking motivation na kapag talaga tayo patuloy-tuloy sa pagsigway natin sa pagtupad ng mga kautusan ng ating Panginoon, meron po talagang hindi ka nais-nais na mangyayari sa isang tao dito sa lupa at maging sa susunod na panahon, yun nga pong future. So guys, thank you po. Sana po ipagpatuloy niyo po ang pagsubaybay sa duktong-duktong kong na parang series nitong WWTH ko. Thank you po and to God be the glory po ulit. Amen.